ayaw ko na. Eto na, sino kaya nagsabi ng ayaw ko na? Ayaw Sabi dito, wala na raw plano si Senator Erwin Tulfo na tumakbo pa para sa mas mataas na posisyon sa 2028 elections. Aba, meron ko palang balak. Hindi ka pa nga natatapos sa termino mo, mabira ka. Oo. Pag tumakbo ka naman, problema naman. Ayaw na ayaw ko na, pati pamilya ko, ayaw na ng intriga. Nag-iingay kasi sa pagtumakbo ka ng higher office. Kawawa ka. Saad ang senador sa isang panayam ngayong Huwebes, February 19. Mungkahi niya, dapat tumakbo sa mas mataas na posisyon si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Aba, grabe ha. At siya, yun ang manok niya. Oh, mukhang naghahanap ng mamanokin itong si Tanga talaga, no? Oo. Itong si Erwin Tulfo. Grabe pa. Pero Ang tanga, no? Hindi. Kul ka la, may time ka Kalma pa. lang. Nanggigil na ako eh. At teka, bago ko ibigay sa inyo, mga kapartner, mga kababayan, kilala po ito si Erwin Tulfo na malapit sa mga Duterte at sobrang linta ito at sobrang sipsip nung panahon. Mindanawan pati yan. Oo ito totoo to. In-interview pa niya ito, di ba? At kung di ako magkamali, yung kapatid nito ay naging USEC pa sa tourism nung panahon. Secretary, hindi lang USEC. Secretary ng talaga. turista, tourism. Ano masasabi niyo dito mga partner? Dito. Eto na. Umanda ka ngayon. Tulpo, Erwin, di ba? Erwin. Erwin. Ang tanga mo naman, kukuha ka lang ng manok, si Leni Robredo pa. Sigurado na si Inday Sara, namili ka pa. Nariyan na eh, kumbaga hihiga ka na lang sa kutsyon eh. Ang ganda na eh. Pero, doon ka pa pumili sa tinalo nung nakaraang halalan. Pambihira ka naman tao ka. At saka higit sa lahat, Mindanawan ka, dapat ang suportahan mo o ikampanya mo o tulungan mo sa 2028, Duterte dahil Mindanawan ka at naging sip-sip din kayo noon sa panahon ni Duterte. Tapos ngayon, biglang Leni Robredo ka. Ang tanong, magkano? Wala lang. Aray ko. Alam nyo po mga kapartner, sa totoo lang, ang talagang gustong ilaban ng mga dilawan, pinklawan kay Vice President Inday Sara ay si Leni Robredo. Correct. Kasi nga, gusto nilang, kahit man sana makamats, no? Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, wala na po siyang tinatawag na endorsement power. So kahit sino po yung i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos, paniguradong matatalo yan. So ngayon, ang si Risa Hontiveros kasi malayo. So kumbaga, sayang lang ang panahon kay Risa Hontiveros. Kaya nga hindi nagdeklara sila Laila de Lima, Chel Diokno, Makabayan, Akbayan, mga liberal party na si Risa Hontiveros ang kanilang pambato. Kahit nang nauna na si Risa Hontiveros na deklara na tatakbo siya sa pagkapangulo, nauna siya kay Vice President Inday Sara eh. So nasunod lang si Inday. Ang sabi kasi ng isang liberal party, si RAC na ang makakatapat lang di umano kay Vice President Inday Sara ay si Leni Robredo. So malamang may point dito si Erwin Tulfo. Si Erich. So ang lumalabas si Leni Robredo, ang presidente, si Erich yung magiging vice presidente. So malamang ito yung magiging tandem. Standard bearer yung dalawa kasi nga ang isinusulong ay magkakaisa sila, unit team. So, mukhang gagastos talaga itong administrasyon kay Leni Robredo. Correct. Ito yung, kaso nga lang, may problema, ang Liberal Party ngayon, hati pala. So, merong faction na pupunta sa Marcos, meron din faction na talagang Liberal Party ayaw mag-Marcos. Sino yung mga faction na ito? Ito yung kay Erice. Ayun. Ang sinabi ni Erice, pag tumakbo si Leni Robredo, under sa Marcos admin, Talo sila. At sigurado panalo na si Vice President Inday Sara. Kasi ang kairisi ng mga mga dilawan, Anti-Marcos talaga yan. Anti-Marcos talaga. Baka pwedeng bumaliktad sila kay Inday. Posible ganun ang magiging balasahan yan. Sabi ko. Kagaya ng partner. Sabi ko na nga ba, partner eh. Posible ganito ang balasahan. Pero partner, tingnan mo meron rin ngayong nanawagan kasi nagkakaroon na ng mga tandem-tandem eh. Di ba si pinagagawan si Vice President Inday Sara ngayon. Talaga naman. Si Robin Padilla, gusto niya si Amy Marcos. Partner. Ayaw natin, di ba? Ayaw. Last na lang.
pinagagawan si Inday Sara ng mga politiko. Hindi lang mga DDS ang nag-aagaw kay Inday Yun na Sara nga, ngayon. yun. Magugulat kayong dito. Merong grupo ngayon na nagsusulong Duterte Marcos, yun si Aimee, si Ruben Padilla. Meron din naman nagsusulong ngayon na Duterte Marcolita, ito yung reformang grupo kay Alvarez sa Mindanao. Meron din ngayon nagsusulong partner, Liberal Party partner. O, kita nyo na. Aquino, Duterte Aquino. Hala. Duterte Presidente, Vice Presidente Bam Aquino partner. Ala. Mabutit na nabanggit din yan ni partner Bisdak. Hindi ko na pa tatagalin ito. Mukhang ito nga yung isa sa paaring puntahan dito ngayon mga kapartner. Kasi nakaraan lang, napansin ninyo, medyo nag-react itong si Trillanes. Aha. Sapagkat mayroon po itong pinalabas na pananalita, itong si Senator Bam Aquino, mga kapartner, na ang forma niya, mukhang sinabi niya mismo, quote-unquote, mayroon siyang isang post, hindi ko na maano kung saan yun, no? Sinabi niya na dapat dito litisin si Pangulong Duterte. Which is, nag-react si Trillanes na sinasabi nga niya na para bagang insulto ito doon sa mga katulad niya. Mayroon pa nga siyang sinabi na inalagaan niya itong mga witnesses. Ang tanong ko nga rin nun, nanganak ng maraming tanong doon sa sinabi niya. Na ang tanong ko doon, paano ka nag-alaga ng mga witnesses? So ibig mo sabihin, kayo yung nagpondo, kayo yung nagbigay ng mga hotel, kayo lahat ang nag-process ng mga papilis nito. At ang dalawang tanong dito, kanino galing yung pera or yung finance? Sino nag-finance nito? At saan galing yung pera na pinang-finance dito? Gusto mo ako sumagot? Wag mo na, partner. Abiyaan mo muna siya, Father. Abiyaan mo. Tuloy mo. Masyado ka. Magre-react pa si Father kumpare mo. Ikaw Masama naman. na loob ng kumpare ko. Babanatan ako pag gawin ito, malamang. Sisigita mo na naman na PL eh. Gusto niyo mag-reels? Hindi ako makapag-reels tuloy. Na-interrupt. Ito tuloy natin. So, Kaya kasi, Nabuging! ang style dyan, i-ignore mo sila. Oo. Tuloy-tuloy ka lang. wala, makulit ito eh. Ipagpaumanhin nyo po at lang. talagang ganyan dito. Huwag mo titigilan. Okay. Kahit Tuloy-tuloy mo sino lang. sumingit. Oo. Tapos ito mga kapartner, kita nyo naman ngayon, si... Tuloy pa pala yun? Si Congressman Irese, Yan. si Yan. Congressman Lawrence Defensor, Aha. iisa na ang kanilang mga sinasabi. Itong pagdeklara ni VP Inday Sara ay paborable sa kanya. Take note ha, take note. Sila yung mga nag-a-assume na mag-impeach dito kay Vice President Inday Sara Duterte. At speaking of impeachment, idudugtong natin na ito magkakaroon po ng 2.0 declaration manggagaling sa Supreme Court, hindi natin pinapangunahan sapagkat ang ground natin dito ay inulit nila ito ng same 4 na beses nag-file sila ng impeachment dito kay Vice President. Yung nakaraan noon, 4 din. At ngayon naman, may panibago pa silang violation. Bakit? Doon sa naunang desisyon ng Supreme Court na 13 desisyon, unanimous, sinabi, pwede kayo mag-file until February 6, 2026. Ayun. Tapos yung pangalawang decision na inaffirm nila, 14 na. 14 judge, sinabi rin nila, February 6, 2026, ano ang ginawa ninyo ngayon? February 2, nag-file na kayo at may pang-4 na namang kagabi. Kaya mangyayari niyan, Panidigurado. basura 2.0 ang impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte. Yun. Pero partner, kontrahin lang kita ng konti. Sige Konti lang naman. Okay lang. Kasi iba yung sitwasyon nun. Kaya pumunta sila BP Sara sa Supreme Court kasi yung ika-4 yung pinagbotohan. Ibig sabihin yung 1, 2, 3 hindi po pwedeng baliwalain. Yun yung contention nila doon. Yung ika-4 yung pinagbotohan nila. Kaya yun yung sinalang nila sa Supreme Court. Unlike ngayon, walang pinalalagpas. So ibig sabihin intact pa yung binigyan kasi sila hanggang 24. February 24, kinakailangang maipasa yan dito sa Justice Committee. Pag hindi po na ipasa hanggang February 24, wala na pong visa yung
yung impeachment laban kay BP Kumbaga, Sara. Yun, partner. Maglalaps yan. Maglalaps. Kasi ang ginagawa nila, sinasabay-sabay nila, meron na 10 working days. Oo. So maglalaps yun sa February 24. So lahat yan, pasok pa lahat. Hindi, iba kasi noon, hindi nila inintindi yung iba, yung ika-apat yung pinagbotohan nila. Yun. Ngayon kasi, inintindi nila lahat. Napansin nyo, yung sabay na pinag-usapan yung sa Makabayan, yung kay BBM. So hindi maghabol sila BP Sara dyan na sa Supreme Court kasi walang technicalities. Kasi ano pa lang ngayon wala pang February 24. Ayun. Okay. partner, At- sisingit lang ako, partner. Sige, Sisingit go lang ako. Hindi, kung ayaw mo maniwala, di okay. Biro lang. Patay tayo dyan. Hindi naman. Aray ko. Maaari doon. Pero paano naman yung desisyon na February 6? Wala na nga yun, partner, kasi pinag-usapan nila yung February 6. Hindi naman silang may ano nito eh. Supreme Court ang nagsabi February 6. Kaya nga, hindi At nga, in-affirm din ito ng Supreme Court. makakarating lang yan sa Supreme Court pag magsasampa pa si BP Sara. Mamaya mag-aaway na yung Kasi, dalawang yan. ano na yan, Almalak. moot na yan Natantyanan nila na mababasura na to. Ayun. Yung kasing konting oras na yun, napagpasya na yan na yung February 6 nila tinalakay yan para wala silang penalty. Sabi niya, "Hi ma'am, reaction lang po ma'am ng Palas doon sa sinusulong ni Senator Robin Padilla na Sara and Amy tandem for 2028. Given na Senator Amy at sister po niya ang president, thank you." Ang sagot po ni Yusek Castro ay eto po. PCO Yusek Castro, sila din na po ang dating tinawag na Team Itim. So ngayon po, wala pong maaring tugon at hindi po tumutugon. Nagre-react ang Pangulo patungkol po dyan. Ayan. Ito yung ongoing to, partner, kanina lang to. Okay. Pinasok ng ating mga technicals. Yun na nga, ano masasabi niyo to, partner? Sige, Partner, dito. tuloy ko na yung sa mga tandem-tandem. sige, tuloy mo. Sama ko na rin. Ako talaga, personally, ayaw ko niyang si Amy. Ako din. Kasi siya nga yung dahilan kung bakit nakatandem ni BP Sara si Bongbong. Yun. Sabi ni BP Sara, kung matatandaan nyo, hindi ko kilala si Bongbong. Si Amy ang kakilala ko. Ibig sabihin, yung sense ba na pinagbigyan niya si Amy kasi akala niya kausap si Bongbong matino. Antindi naman ng unit team, itutuloy nila yung mga nasimulan ni Tatay Digong. Correct. Sinong hindi boboto? Kung ikaw matinukan tao, si BP Sara, okay naman pala eh. Itutuloy namin yung sinimulan ni Tatay Digong. War on drugs, pakikipagkaibigan sa China, at build. Sinong ayaw nakatandem yun? Ang problema, sabi nga ni BP Sara, unang buwan pa lang wala na. Yan pong mga pagbuo na unit team ng kabila, mukhang balak talaga nilang mag-single slate lang. Mukhang sa dilawan pa lang at kakamping, mahihirapan na mag-unite. Paano pa yung mga BBM forces? Tandaan nyo, hindi lang si Erwin Tulfo ang BBM. Nariyan pa po si Rapi Tulfo at nariyan pa po yung mga Rimulya Brothers. Hindi nyo pwedeng baliwalain yung mga yan dahil namumuhunan na yan mga yan ngayon. Paano si Malaki. partner? Hindi. Dito yan kay Dilima. Okay. Kala Si Torre? Dilima yan. Si Torre. Oo, Okay. dilaw yan. Yung ibig sabihin natin, ano man ang gawin nyo, eto pa rin yan eh. Saan naman kayo kukuha ng boto kung sakasakali magsama-sama kayo? Halimbawa, ipagpalagay na natin na nakabuo kayo ng isang slate na pinangungunahan ni Leni Robredo. Saan kayo kukuha ng boto? Ibig bang sabihin yung mga maka-Duterte ay nagkaisa na sila? Hindi na kami buboto sa Duterte kasi nagkaisa na yung Marcos, Dilawan at mga Makabayan Black. Hindi pa rin naman buboto sa inyo yung mga Duterte. Ang mga dito sa Pilipinas ngayon, wala na pong babaliktad. Halos lahat na ng mga botante Naka-fix na eh. nakapili na po. Correct, oo. It's either ikaw ay maka-Duterte or anti-Duterte ka. Oo, Kaya nalang magsama-sama man yung anti-Duterte, wala na pong talab yan. Dahil siguro tansya ko sa survey ni binasa ni Bisdak, dilawan pa yung mga survey na yan. 75%. Yes. At least mga 85% ang pro Duterte. At yung natitira, yan yung paghati-hatian nyo.
Yun. At yun na nga partner ano at ano ang masasabi mo rito partner PL? Ayan, yung kanina yung kay Robin, yung tandem na sinusulong na parang Amy at saka Sara no. Pero ako mabibigay na ako ha. Mabilis lang sa akin. Mamaya na ako, ikaw na ka PL, pinakauli na ako. Kapatid, mag-ingat ka Ako eh. kapatid. Ang gulo. Nakahalata ka. Oo, pwede na ako eh. Huwag na ako. Umayo. Kapatid, Muslim yan si Robin kapatid. Mag-ingat ka Mag-ingat ka kapatid. dyan ha. Kapatid na Tol. Bira ka naman, Tol eh. Bati ka muna. Bati ka muna. Meron na, tapos na, binati ko na. Tol, my goodness! Sinasabi ko sa'yo eh. Nauto ka na nung nakaraang halalan, 2022. Mauuto ka na naman ngayon, Tol. Yun. Ayaw namin kay Amy Marcos, Tol. Sa totoo lang. Matagal na namin sinasabi, kaming mga DDS vlogger man, matagal na namin sinasabi na ayaw na namin ng isa pang Marcos. At mismong si Amy Marcos na may sabi, partner, na wala nang Marcos na mananalo. Oo. Kung halimbawa, ipagpipilitan nila na maging katandem ni Inday Sara si Amy, malabo pa rin manalo yan. Karamihan ng mga DDS ayaw talaga na sa mga Marcos. Merong hinahanap ang mga DDS na magiging katandem ni Inday, dalawa lang. Sino? Si Marcoleta at saka si Robin Padilla, pwede pa. Yun. Oo. Hindi Yun ka, lang. partner kasi ano. Partner, wag mo ilimit. Marami pa. Marami Si pa eh, Bongo, marami pa. number one Oh, yan naanda eh. si Bongo. Oo. Chabit. Nariyan din si Chabit. Cayetano. Oo. Napakarami pa. Partner, si Chabit Hindi din, ha? kay Robin tsaka kay ano lang. Oo, sabagay, oo. Kay Marcoleta. Pero partner kasi sinasabi dito, gusto mo manalo si BP Sara, it's about the matter of pinag-usapan numero eh. Pinag-usapan baluarte sa baluarte. 'Di ba? Kasi ang technique dito kailangan natin na makakuha ng Luzon. Makuha natin ito, kaya kailangan natin si Amy para mailuklok si BP Sara. Bakit ba gano'n ba kalaki ang butante ni Amy sa Luzon? Kung titingnan natin, Hindi naman. hindi kasi nangyari. Wala naman din hawak na datos Hindi, eh. partner, ito. Pwede, ang ginagawa lang is technique. Baluarte sa baluarte. Partner Bisdak. Noon kasi yun, partner Dan, nangyayari yun nung Marcos Duterte na yung Norte nakakakuha talaga ng boto si Inday Sara. Hindi natin maitanggi yun. Noon yun. Oo. Kaso ngayon, malabo na kasi nga nawala na. Gulo na ngayon. Yung faction nagkaroon na ng Marcos at Duterte. Gira na. Ito na, dalawang apelyido na ngayon nagbabanggaan. Oo. Wala nang Aquino, wala Wala nang na. Dilaw. Oo. Marcos Duterte na ngayon. So ngayon, itong boto ni Amy, hindi ako naniniwala na enough Ay, na hindi. makakatulong yan para kay Vice President Inday Sara. Dahil si Amy Marcos din, yung mga supporters ng mga Marcos, sabihin na lang natin, meron din Amy na sumusuporta ng mga Marcoses, pero hati pa rin. So hindi pa rin yan enough para sasabihin mo mapupunan yung pangangailangan ni Vice President Inday Sara para manalo. Sure win naman talaga si Inday Sara. Ang ating pinupunto dito, nasaktan na tayo ng Marcos. Yun na nga eh. Tama. Huwag na tayong umulit muli. Meron naman Correct. tayong pagpipilian na iba Correct. na balwarte. What for example, Marcolita. Ang Marcolita merong Iglesia ni Cristo. Correct. Na Malaki pagpumoto yan, solid yan. Oo. Meron ding balwarte si Marcolita, Tarlac, no? Oo. At Pampanga. Pampanga. Oo. Ayan po yung mga balwarte. So ngayon, kung ako naman political strategist ni political advisor ni Vice President Inday Sara, total nagsuri ka naman Day, no? Nasaktan tayo dahil nga kay Marcos, parang awa mo na, wag na natin bitbitin pa yung Marcos. Tama. Ihiwalay na natin sila. Correct. Oh, yung mga Marcos doon na kayo, sumulid na kayo sa mga Dilawan, Pinklawan. Hayaan natin ang Duterte kasi ang Duterte meron talagang solid votes po yan. So ang kailangan lang natin, mga kiliti lang tayo ng konti sa Cavite, parteng Norte at NCR. Nakikita naman natin ang suporta rin ng NCR sa mga Duterte hindi matatawaran. Lalo na sa Cavite ngayon, makukuha natin yung Revilla, makukuha natin yung Barsaga, makukuha natin yung Liveste. So ang kalaban lang naman ng mga Duterte sa Cavite, Rimulya Brothers, pero sa Cavite po talaga sinusukan na po yung mga Rimulya. Agoy. So pag tinitingnan po natin, si Senator Amy, wala po siyang solid na boto Correct. Oo, na wala. makukuha. Oh. Basag yung boto ni Marcos, Senator Amy. Kaya kung ako nga political strategist, mas the best, yung number one priority ko dito si Marcolita, partner. Dagdagan ko lang, partner, kaunti lang.
tama yung sinabi mo na walang solidong boto si Aimee. Bakit? Maraming mga loyalista ang tumalikod sa kanya dahil nga nag-Duterte siya. Correct. Bagamat marami na rin mga loyalista na nag-withdraw na ng suporta kay Marcos Jr. at nag-DDS na sila. Correct ka, partner. Oo. Dadagdagan kita, ha. Oo. Yung 2016 na pinagmalaki nila na nanalo daw si Tatay Digong because of Marcos dahil sa Norte. Nung nakita po natin yung votes, yung cast ng votes, konti lang po yung nakuha ni Piraso. former President Duterte na boto doon Oo. sa Norte. Oo. So, ibig sabihin, yung taga-Norte, hindi lahat po yun ay gusto ang mga Duterte. Kapiranggot lang na porsyento yun. So, hindi po yun talagang masasabi mo nang dahil doon nanalo si Duterte. Partner, Yun po ang ipaalam nakikita. ko lang bago ibigay kay Partner BMR, wala na pong solid north. Bakit? Wala na. Wala na solid north. Bakit? At maalala po natin, ayaw na rin po mga kababayan ni Apo Chabit sa Marcos. Actually, noon pa man kung papanoorin niyo yung Chabit True Tribe Story, ang may gusto lang pala dyan yung tsuhi niya. Yung binarel, yung tatay ni Bimbong Crisologo. Yun talaga ang solid ng Marcos. Pero etong si Chabit, napag-alaman ko, mulat sa pool pala ito. Kontra na sa mga Marcos. Ayun. Oo, from the nung panahon pa. Kaya may makukuha tayong suporta kay Apo Chabit. Yung bigan na yan, malaki yan, mahati na yan. So, wala nang solder. Partner BMR? Igong kay Aimee, sa tingin ko mga kapartner, ako kasi, ganito no, ang bansa natin, mayroon po itong tatlo na major yung vote rich province na tinatawag. Yung dalawa dito halos kuha na ito ni Vice President Sara. Yung number 1 at number 2. Kasi ang number 1 talaga, ang vote rich province ay ang Cebu. Cebu. Sara yan. Malaki yan. Duterte yan. Mm-hmm. At ang pangalawa, Cavite. Sara yan. Solid na rin yan. Oo, dahil nandyan si Senator Revilla. Ang ikatlo partner, alam nyo kung saan? Hindi nyo Saan? alam. Pangasinan. Yun! At taga roon kami. At dahil Sa inyo, tagaroon sa inyo, ka, sa inyo. panalo na tayo! Sa inyo, partner. Pampanga. Pampanga. Oh. Ito partner, ganito. Sa Pangasinan, 2 milyon mahigit ang butante. Oo. Kaya nga pangatlo sila At kung sasabihin natin na si Vice President Inday Sara Duterte, kailangan niya ng may taga-norte, sa tingin ko, kung pagbabasehan natin yung mga butante ni Tatay Digong at nang bumaba si Tatay Digong sa pwesto, mataas pa rin ang kanyang ratings. At sa sarili ko lang konsensus, nung panahon, ako partner nung panahon nung 2016 election, nag-ano ako diyan, isa ako sa volunteer ng parang non-frail, oo, parang ganun. Nag-ikot ako. Nagulat ako kasi Survey yan. hindi, actual na yan. Hindi, Resulta talaga. actual na ng halalan 'yun. Okay. Nagulat ako dahil si Duterte hindi talaga never heard yan sa Pangasinan. Particular doon sa bayan namin. Totoo naman, oh. Pero alam niyo partner, Nalo sa Pangasinan. grabe as in Landslide. ang mga tao doon, sanabi nila, oh, Duterte, 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 Duterte. Kaya, sinasabi ko ngayon mga kapartner, kahit walang Aimee, kayang-kayang manalo ni Vice President Sara Duterte. Kung pag-iisipan lang natin, ng usapan lang, sa norte lang, kailangan lang natin, why not ibaling natin, umatras lang tayo ng konti, Luzon pa rin, Sa Tarlac. hindi, partner. Kung ayaw nila kay Senator Marcolita, si Senator Marcolita kasi, winner, nating tulos siya ngayon Tumakbo siya ngayon, senador pa rin siya. Winable naman talaga yan. So, nating tulos siya. Si Senator Ruben, pagka tumakbo siya, senador, Ganun din. pag nanalo siya, o kung natalo siya, hindi na siya senador. Hindi na. Kasi, tapos na siya sa termino na yan. Oo. Atras lang tayo ng konti, hindi sa norte. Why not si Senator Bong Revilla ang i-partner natin kay Hindi Nahinto ako doon, partner, Napulunan ka? Nabato ako doon, Hindi, partner Sa nito Ako, naniniwala ba kayo na talo talaga si Senator Revilla? Nitong nakarang eleksyon? Ako hindi. Oo. Ako hindi. Pwede. Napakasikat ni Senator Revilla Oo. sa buong mga probinsya. May ano Pero, ka yan, may pero partner. ito partner sagutin kita na yan. Mukhang tapos na yung punto mo. Tapos na. Si Ramon Revilla tsaka si Aimee Marcos. Hindi pala, Ramon tablad. Revilla. Bong Revilla pala, sorry. Ramon Bong Revilla. Oh, Junior. Agimat, para tayo man, Junior, Bodots. Oh. Yan kasi si Bong Revilla. Una, hindi natin kapartido yan. Correct. Ang dami ng pwedeng patakbuhin na talagang Duterte. Bakit tayo mag-i-import pa na hindi naman Duterte? Kukumbinsihin mo pa ba yan?
na bumaliktad sila para maging Duterte sila. Ang dami natin na mga Duterte na. Nariyan si Bongo, nariyan si Marcoleta, nariyan lahat ng mga, ang dami po nating Duterte na malalakas. Bakit tayo mag-import ng isang una? Kahit po sabihin nyo na hindi siya natalo, sino magsasabi hindi siya natalo? Hindi nga siya nakaupo ngayon. Kung nadaya ka, yung sinasabi mo, kung nadaya man yan, bakit tayo magpapatakbo ng isang taong kayang dayain? Dito tayo sa mga taong hindi nadadaya dahil number 1 yung mga boto nila. Yun, kasi, eto tsaka, kukontrahin ko rin kayo dyan sa sinasabi nyo na nangangailangan si BP Sara nung mga Taga-Luzon. Si BP Sara, panalo na yan. Ang pinag-uusapan natin, yung vice president niya. Wala na pong talab yan. Makuha man nila yung Luzon o yung Norte, imposible po nila masolid yan. Kasi si Chavit, ay mga tauhan ni Chavit, boboto kay Sara. Panalo na po si BP Sara, matuloy lang yung eleksyon. Yun. Wala na silang pantapat dyan. Ang pinag-uusapan natin, sino yung karapat-dapat na maging vice na, bakit po kinakailangan to? Kasi pag sinunod natin si Robin Padilla, si Aimee Marcos yung pinasok. Gulo. Yung mga Duterte mismo, hindi ako boboto. Ako rin, hindi ako boboto. Ay kung masolid nila, may mautak na dilawan. Oo. Di ba? May mautak na dilawan. Sakyan. Si Leni Robredo halimbawa. Oo, madismaya yung mga ibang DDS. Teka muna. No, mapunta tuloy kay Lini. Mag-usap sila. Hindi. Mag-usap si Leni tsaka si Remulla. Vice na lang ako, Remulla. Ikaw na mag-presidente. Dahil ang target niya, president. Ay, vice president. Di ba? Partner. Ibig sabihin, ang maghahati yung mga Duterte. Correct. Correct. Kasi, Aimee. Sabi ni BP Sara, di mag-Aimee yung marami. Yung mga ayaw kay Aimee, iba naman iboboto. Yun. Pinagulo na. Hindi yung boto nila hindi nila tayo kayang talunin. Yung boto natin pag naghati ng vice president. Sa vice-presidente tayo Sa matatalo. vice-presidente, ang problema niyan, pag mga sutil yung vice-presidente, walang katapusang impeachment na naman. Gulo na naman. Ganyan pa rin. Kaya dapat, Vice President Sara Duterte, pakiusap na, alam ko nakikinig yung mga Duterte sa mga tao. Correct. Paingayan natin. Ayaw namin kay Aimee Marcos. Oh, yes. Ayaw namin Yes. sa naging dahilan kung bakit ikaw ay nakisama dito sa kay Bongbong Marcos. Correct. Ito ba? Konti lang, partner. Bakit nasabi ni Inday Sara na ibalik natin ang tapang at malasakit? Partner, may malasakit eh. Hindi kaya si Bongo? Pwede. Partner, Pwede. ganito, bibigyan ko kayo ng pinaka-history ng tapang at malasakit. Ayan. Yan. Ang tapang at malasakit talaga, hindi yan totally nag-start kay Kuya Bungo. Tatay Ang tapang Digong at malasakit, nag-start po talaga yan kay Vice President Inday Sara Duterte. Ayun! At nilons po yan ni Vice President Inday Sara Duterte sa Taguig. Ang kasama niya si Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, at siya mismo nag-launch. Kaya merong tapang at malasakit. So ngayon, nagkaroon nga lang ng tapang at malasakit na batas. Ito na ngayon kay Senator Malasakit Center Partner kay Senator Bongo. Yun yung Malasakit Center. Yun po nagsimula yung tapang at malasakit. Partner, siguro ang mga politician ngayon, mga magaling na political analyst, mag-iisip ng kwalifikasyon. Siguro kung ang titingnan natin mga kapartner, ang boto ang pinag-uusapan, paramihan ng boto. Alam niyo po ba ito, for your information, sa atin lahat ng mga viewers, tatlong beses na po si former President Duterte, ang mga Duterte, nakapag number 1 ng senador. 3 beses na. Ito unang beses na nag-number 1 na inendorso ni former President Duterte, number 1 na senador partner. 2019, Villar partner. Number 1 partner si Villar, 2019. 2022, Robin Padilla partner. 2025, Bongo. Pareho number 1 senator. Siguro, kung boto ang pinag-uusapan, itong tatlo, nakakuha na ng maraming boto partner. Oo. Baka po pwede ito yung i-considera na lang natin na magiging vice-presidente kumpara kay Aimee Marcos na sa bottom 12, kamuntikan pa malaglag partner. Ayun. Okay. Ayun, tama yung punto niya na
Kung hindi pa dahil kay BP Sara, hindi pa pumasok yan. Yusek, sinabi po ng Pangulo, of course, that doesn't want to talk about the election as yet at gusto niyang magtrabaho. Pero gustuhin man po niya o hindi, following Vice President Duterte announcement yesterday, it's going to be political. It's going to be about the elections moving forward. How does the President see this affecting his plan, his governments? Ito po sagot ni Yusek Castro, ha. Father, relation pa rin ito, regarding pa rin ito sa dito sa tungkol sa pinag-usapan natin sa pagtakbo ni BP Sara. Presidential Communications Office, Yusek Castro, hindi maapektuhan. Maapektuhan ba ng isang vice presidente na nag-announce lamang siya na siya ay tatakbo at magkatrabaho ng Pangulo? Kung ang iisipin lang ng Pangulo natin ay ang sinasabi ng Vice Presidente, hindi natatakbo ang gobyerno ito. So hindi po maapektuhan ang focus ng Pangulo para maiangat ang ekonomiya ng bansa. Maiangat ang buhay ng bawat Pilipino at masolusyonan ang issue ng baha na hindi masolusyonan noon. And again, galing pa rin kay Ivan Marina ng GMA News. And given that, makakaasa rin po kaya tayo na ang President will make statement concerning the Vice President tirades against him dahil yun po is election season. Ito po ang sagot ni Claire Castro, ha. Castro, noon pa natin sinabi lahat ng sinasabi ng Vice Presidente halos ay fake news. Ano po ba ang dapat sagutin pa ng Pangulo? Kung kaya kayo mismo, taga-media, alam ninyo ang lahat halos ng sinasabi ng Vice Presidente ay fake news. Mga partner, ano masasabi nyo rito? Partner, babalik lang muna ako dun sa tandem muna kasi para maano lang. Ako personally sa akin ito, no. Kung tinutulak ni Senator Ruben si Senator Aimee, ikes talaga yan. Pero halimbawa man lang magkatotoo, pikit mata akong tatanggapin pero hindi ko iboboto si Senator Aimee. Iboboto ko si BP Inday Sara. Yun lang. Iboboto ko yung hindi rin ako boboto ng Vice President kung si Senator Aimee ang ilalagay niya. Diretsahan yan. Ngayon, sino talaga ang pinaka-ideal para sa akin? It's either Senator Ruben or Senator Bongo. Dalawa lang naman. Dalawa sila kasi nga po mga kapartner, parehas po silang nag-number 1. Number 1 at parehas po silang napakasikat, napaka-popular din po ni Senator Bongo at saka ni Senator Ruben. Ngayon si Senator Ruben naman, hindi tatraydo rin si BP Inday Sara. Ganon din naman si Senator Bongo. Hindi niya tatraydo rin si BP Inday Sara dahil nga po malaki po ang respeto niya kay Tatay Digong. Ay, ibig sabihin natin tatraydo rin, hindi siya mag-iisip na pupwedeng ipa-impeach yung president, ipa-impeach si BP Sara. So makakaasa tayo at ito pa nga mga kapartner, dahil nga may itutuloy ni Vice President or magiging Vice President kung sakasakali si Senator Bongo, yung kanyang malawak na programa na Malasakit Center na which is nawawala na ngayon. Grabe partner, recently lang nakapunta kami ng mga ospital, wala na po yung katulad dati ng ginawa ni Senator Bongo na napakarami pong nakinabang dito. Yung Malasakit Center na sa ospital na lahat ng mga resibo mo, ipakita mo na lang, i-present mo na lang, wala ka nang babayaran. Napakaraming mga testimony at nakausap ko noon na mga naging pasahero ko pa sa aking isang trabaho noon na sinasabi talaga nila, nanganak ang asawa ko, yung aking nanay na pa-hospital, nising kong duling wala na kaming binayaran. Basta i-present mo lang ang mga resibo mo. Kaya partner, kung sasabihan na lang tayo sinong ideal, Bongo o kaya Senator Ruben Padilla. Partner, may point din dito sa partner VMR na Bongo. Kasi sa atin kasi, yung mga political strategies talaga, ang iniisip nila, makakuha tayo ng boto sa Luzon. So ngayon, total malakas naman si Vice President Inday Sara Duterte, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na ngayon, meron tayong tinatawag na sympathy votes, revenge votes, dahil sa pagkadismaya, makakuha pa rin tayo talaga ng boto. At baka pwedeng magiging vote straight, no? Kung iboboto mo si Inday Sara, iboto mo na rin si Senator Bongo. Malay natin, bakit hindi natin subukan na lahat ng kandidato, tandem natin ay from Mindanao? Diba? Try lang natin, no? Kasi sure win tayo dito sa pagka-presidente. This is the time na rin. Try natin. Gawin nating vice-presidente si Senator Bongo. Total, ilan yung boto ni Senator Bongo? 22 million? 25. 25 million o mga almost 26 million. Ganong kataas yung boto na na-generate ni Senator Bongo. Pag tiningnan natin, posible, no? Mabago yung tradisyon na
Pag ikaw merong kandidatong presidente sa Luzon, kukuha ka ng vice-presidente sa Visayas or Mindanao. So by this time, baka pwedeng mabago sa panahong ito sa 2028. Yun lang naman ang nakikita natin kasi kung qualification naman din ang pinag-uusapan, very qualified naman si Senator Bongo dahil nga yung Malasakit Center, marami po siyang natulungan talaga. Kagaya ako, maraming lumalapit sa akin, pino-forward ko sa opisina ni Senator Bongo. Bakit ayaw nating subukan? Dahil meron rin naman baluarte si Senator Bongo sa Luzon, Batangas nga lang mga kapartner. Yun. Ang ganda no, partner ha. Partner Buds. Ako naman, ipaubaya ko na kay BP Sara para kung sino yung BP, wag lang si Amy Marcos. Correct. Yun talaga. Ipaubaya mo sa akin. ako partner ha, kasi nasubukan ko na yan na talagang pinaubaya ko na lang. Bongbong ako nun eh. Dahil kay BP Sara. Yan yung hiningi ng tawad ni BP Sara eh. Para solid, kung ano na lang, sino na lang. Wag lang po si Senator Amy kasi ayaw po naming madalawahan. Tama na yung nabudol tayo. Tapos, Yun yung sinasabi mo ng partner, Buds. Lagi mo sinasabi nung sa vlog mo. Natatandaan ko tayo. hindi ako nadadalawahan sa tunay na buhay. Mahirapan po makadalawa sa akin yung tao. Once na, kaya ganun din po sana, BP Inday. Sa bagay, si Amy lang naman yung nagpapahiwatig na gusto niya maging vice president. Correct, partner. Wala pa Oo. naman sa mga kampo ng kahit yung PDP laban. Wala pa namang nagsasabi na kinukonsidera siya. Oo. At Partner. alam mo partner. Partner, binabati ko, 1.7 na tayo ngayon. Yun, no? Konting-konti na lang. Kaya lang hindi ko makuha yung papalakpak, layo. Alam nyo mga partner, ayun. itong pangyayari dito kay BP, ako talaga, diretsahan na lang ito. Wala na tayong isang isipin pa. Kumbaga, yung vice president nito, tiyakin na lang natin na hindi po tatraidorin si BP Inday Sara Duterte. At nandyan yan kay Senator Bongo, Senator Robin Padilla, mga kapartner. Partner, speaking of hindi tatraidorin, bakit ayaw na lang natin ding subukan ng Duterte! Duterte! Yun na, nakala mo doon. Di ba? Wala talaga Walang traidoran yan, partner. Alam mo, napakaganda, partner. Ito, napakaganda to, Duterte. Oo. Pagkatapos ni Duterte Vice President, Duterte President. Oo. Pagkatapos ang termino ni Inday Sara, Duterte ang magiging presidente. Duterte pa rin tayo. Oh, Until diba? kingdom come, thy will be done. Duterte tayo. Ganun na lang. Mas maganda diyan yung palaban na Duterte, si Mayor Baste. Mayor Baste. Basta Duterte Basta na. kahit sino sa mga Duterte. Oo. Basta Duterte.